Hello guys, good day sa inyo. Ngayon ay tuturo ko naman sa inyo kung paano gamitin ang VLOOKUP formula sa Microsoft Excel. So, ano ba yung VLOOKUP formula? Guys, yung VLOOKUP formula ay ginagamit siya para madali mo makita kung anong gusto mong i-research doon sa Excel mo, hindi kaya yung value na gusto mo kaagad na makita, no? Halimbawa, ito ay gumawa na akong example ni about sa teacher to. ID number, student name, course, and final grade. Halimbawa, gusto mo kaagad makita mo yung final grade ng estudyante mo na hindi mo na kailangan tingnan dito yung mga pangalan niya isa-isa, tsaka mo lang makikita yung final grade niya, no? Ibig sabihin, para madali mo siyang makita ay gagawa tayo ng formula na pangmadalian lang. So, itong ginawa kong example, no? Yung ID number ng estudyante, student name niya, tsaka course, and then final grade. Ang issue dito is yung mapadali mo makita yung istorbo, yung final grade niya. So ang gawin po natin guys ay gagawa tayo ng formula. Ibig sabihin, VLOOKUP formula, dito tayo gagawa ng formula. Kasi dito mo gusto makita yung result niyan. Halimbawa, student name. Gusto mo makita dito yung buong itong student name. Tsaka ito yung final grade. Dito mo rin makita yung final grade ng estudyante mo. So, ito naman yung search student ID. Dito ka magre-research ng ID number ng estudyante. Halimbawa, ito. Yan. Kahit ano dyan. Saan dyan. So, let's start na sa paggawa ng formula. So, explain ko rin kung paano gamitin yung VLOOKUP, no? Dito tayo. Click. So, unang-una is ang gawa ng formula na equals VLOOKUP. Click mo lang to. Ba't siya tinawag na VLOOKUP? Kasi ilo-lookup mo yung vertical lookup. Meaning to say is puro pa ganun lang yung i-lookup niya, pa ganun. Pero pag horizontal lookup, pa ganun yun. So, gawa na tayo ng formula. Una natin lagay is equals VLOOKUP, tapos open parenthesis. At kung makikita nyo, may nakalagay dito na lookup value. Ano bang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan kung saan ka magta-type ng i-research mo. Halimbawa dito, dito mo gustong i-type i-research mo. Gusto mong i-research yung ID number. So, pero dito ka magta-type. So, ibig sabihin yan, kuhain mo lang yung kanyang pinaka-exact cell. Halimbawa, ano ba yung exact cell niya? If, tapos, hanapin natin dito sa number. If 4, kasi yun yung pinaka-center niyang, ano niya, yung cell niya. Then, comma, table array. Ano ba yung table array? Yung kabuuhan na ma-encode mo sa information system ng estudyante. Ito, lahat yan. Yan. Lahat yan. Kasi yan yung i-rearrange niya ng ilulok o titingnan ng lookup. A4 to D19. Ibig sabihin A, tsaka 4. Ang huli niya ay D hanggang sa 19. Then, ay comma mo. Nakalagay is call index number. Ano bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan is yung pinaka-index niya dito sa cell. Ang ibig sabihin niyan, kung pang ilang index ba yung gusto mong i-look up. Dahil nga ang gusto mong i-look up ay itong mga pangalan lang, ibig sabihin na sa second index siya. Ito yung first index, A. Buong yan, yan, pababa. First index yan, B. Second index yan, C. Third index, D. Fourth, E, and so on. I-erase muna natin to. Ibig sabihin, student name, dito ka gumawa ng formula. Ang index na gusto mo lang makita is, ito yung student name. Pang ilang index ba siya? A, B. Ibig sabihin, pangalawang index siya. So, ilagay mo 2. Pag nilagay mo dyan 3, ito yung i-detect niya, yung course. Kasi nasa pangatlong index siya. Dahil nga, ang gusto mo makita student name, pangalawang index siya. Then, i-false mo, exact match. Then, enter. Okay na yon. Kung makikita nyo, NA. Bakit NA? Kasi wala naman tayo ditong
ni-research. So ngayon, subukan natin mag-research. Halimbawa, may estudyanteng lumapit sa iyo na gusto yung malaman niya yung grade niya o yung final grade niya. Hindi mo na kailangan hanapin dito yung name niya o ano dyan. Mamaya, wala pa pala tayo naka-encode sa final grade. I-encode muna tayo pala sa final grade para makita natin. Sorry guys. Para isahan na lang, no? So, ganun, same procedure lang. No? Equals VLOOKUP. Ganun din, ang gawin natin, ang pagkakaiba lang niya is yung index na dapat mong i-research. Ibig sabihin, ganun din, parang F4. F4 ba? Tama, F4. Then, table array. Same lang din kanina. Ang i-ibay lang natin is yung index. Tapos, yung index niya, kasi nga nakalagay dito is final grade, ito yung gusto mo makita, no? Pangilang index ba siya? A, B, C, D. Nasa index siya ng D, pang-apat. Lagay mo dito is 4. And then, false exact match. Enter. Ganun din, in A din, kasi hindi pa tayo nakapag-research dito. So, halimbawa guys, gustong malaman ng estudyante yung final grade niya, no? At gusto mo na rin malaman kung ano ang pangalan niya. So, hingin mo lang sa kanya yung halimbawa student ID number niya, no? Hindi mo na kailangan tumingin dito kung anong pangalan niya. Masyadong hazard yun. Samantala, hingin mo lang sa kanya yung student ID number niya. Halimbawa, binigay niyang ID number niya is SI006. I-type mo lang dito. Dapat guys, ano talaga, perfect talaga. Kung anong nakalagay dito, ito din dapat yung ilagay mo. Same spelling ba? No? SI dash. Halimbawa, itong i-look up natin, 006, no? 006. Then, enter. So, lalabas yung pangalan niya, tsaka yung final grade niya. Ibig sabihin, ni-look up niya yung SI006. Yung ang pangalan niya is Kenneth C. Then, yung final grade niya is 3. Nandito na. No? Tapos may isang estudyante naman ulit na gustong malaman, binigay ulit niya yung student ID number niya. Halimbawa, ito si SI014-014. No? Hindi mo kilala ang name niya o ang grade niya. Then enter mo lang 'yan. Lalabas na 'yun. Siya si Wallace Peak at yung final grade niya is 1.75. So ganun lang guys, gamitin yung VLOOKUP formula sa Excel. Sana na-gets nyo. Kung hindi nyo na-gets, ulit-ulitin nyo lang yung video, no? Kasi minsan, pag unang video lang is mahirap talaga mag-gets. Kaya I hope na sana na-gets nyo kaagad. I think may gets kaagad to ng mga Excel users like estudyante, no? Student, first of all, yung mga teacher talaga kasi sila yung mga madalas gumamit ito, yung nagtatrabaho sa company, opisina, no? At I hope na-gets nyo yung ibig kong sabihin, no? Thanks for watching guys. Na sana ay may natutunan ulit kayo. See you in next video. Comment lang kayo kung ano pa yung mga dapat nating ayusin at na mapag-aralan natin at ma-share ko naman ulit dito sa next video ko. Thanks guys, and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Thank you guys. Thanks for watching.